Eto na nga po mga minamahal, sinundutan na po ni Senator Risa Hontiveros itong option ni Senate President Chis Escudero. So sa madaling sabi mga minamahal, nagsalita na nga po ang isa sa mga pinakamabibigat na tinik sa lalamunan ng mga DDS, which is walang iba kundi si Senator Risa Hontiveros. Sa mga hindi po nakakaalam, alam ko namang alam nyo na to Si Senator Risa Hontiveros yung nagpa-imbestiga dito sa patungkol kay Kibuloy. So ano yung nangyari dito kay Kibuloy mga minamahal? Tingnan nyo ngayon, nakakulong, naka-detain, 'di ba? So talagang tinik sa lalamunan ng mga DDS itong si Senator Risa Hontiveros. So ngayon, ano ba yung naging desisyon ni Chis Escudero? Ito, pabasa ko lang muna sa inyo Ito kasi yung desisyon ni Senator Chis Escudero mga minamahal ni SP patungkol nga po sa hinihiling na request ni Bato de la Rosa na magkaroon po ng hearing patungkol nga po dito sa mga statement ni Ruy Magarma sa War on Drugs. Mantakin nyo siya yung resource person at the same time siya din yung chairperson ng sarili niyang komite. So makikita niyo mga minamahal yung point of view doon na magiging bias talaga ang mangyayaring investigation, which is nakakalungkot kasi another manipulation na naman ito sa mamamayang Filipino. 'Di ba? Bibilugin na naman nila ang ulo ng mga Pilipino kasi alam nilang lugmok na itong mga pangalan nila Tingnan niyo itong si Bato de la Rosa, pang 17 sa Tanghire Survey. Diba pang 17 itong si Bato? So ang gagawin niya, lilinisin niya ang kanyang pangalan, sila ni Go. Lilinisin nila ang kanilang mga pangalan. O hawak niya yung Dangerous Drug Boards Committee na yan. Sino yung dadalo dyan? Nangunguna na dyan, si Padilla, si Bongo. Diba? Kaya SP, Senate President Chis Escudero, tama yung ginawa mong desisyon na hindi mo pinagbigyan ang request ni Bato de la Rosa. Dahil kung pinagbigyan mo yan, Senate President, yung mga Pilipino magagalit sa'yo. 'Di ba? So anyway, mga minamahal, 'di ba nakita nyo naman yung balita. Escudero doesn't want Bato to lead drug war probe into Duterte drug war. So ngayon, ang option ni Senator Chis Escudero is magkaroon na lamang sana ng Committee of the Whole, which is yan din po yung naunang statement ni Senator Risa Hontiveros na sinang-ayunan ni Senate President. So ngayon, ano ba yung sinabi ni Chis Escudero? Ano man ang investigasyon na nais niya patungkol sa kanya mismo at kay Senator Go, mas maganda siguro kung hindi sila mismo ang mangunguna sa kumiting yun para walang aligasyon na ito'y personal at hindi impartial at hindi fair. To be exact, tama. Kasi ang mangyayari dito, self-serving yung gagawin ni Bato de la Rosa. Magiging mystery clean. Lilinisin ang kanyang pangalan. Kumbaga binigyan niyo si Bato de la Rosa ng isang pabor na linisin ang kanyang pangalan laban dito sa kanyang ginawang mga kasalanan. Mantakin niyo sinong nasusukdo lang amin sa kanyang ginawang katarantaduhan, lalo pat siya ay isang re-electionist. Sino yung aamin, Ako yung pumatay, ako yung nag-utos. Alangan naman aminin niya yun. Hindi niya gagawin yun. Lilinisin niya ang kanyang sarili, iipitin nila si Ruy Magarma, isa-cite and contempt nila, tapos ang gagawin nila, after nilang ma-cite and contempt, tatakutin. Yun yung mangyayari dyan. Alam na natin yan, kaya hanggat maaari iwasan. Buti na lang, tama yung naging desisyon ni Chis Escudero. Sabi niya pa mga minamahal, Committee of the Whole, option yun. Pero ang tinitingnan ko rin na iba pang komite na pwedeng mag-handle nito maliban sa komite ni Senator Bato de la Rosa. Actually, yung Committee of the Whole, one of the perfect option, best among the rest. Lalo pat si Senator Risa Hontiveros, sinang-ayunan na iyon. Kasi ito yung sabi ni Senator Risa Hontiveros, napaka-importante na malaman natin ang katotohanan ukol sa madugong war on drugs, lalo na para sa mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Ipapanukala ko sa Senate leadership na magkaroon ng Senate Committee of the Whole kung saan buong Senado ang mag-iimbestiga sa war on drugs
ng nakaraang administrasyon. Umaasa ako na mas panatag at mas maiengganyo na sumali at tumistigo ang victim survivors ng war on drugs. Dapat marinig natin sila para malaman natin ang buong katotohanan. To be exact, kailangan natin dito mga minamahal, yung mga Pilipino na nabiktima ng war on drugs. Kasi kung si Bato lang, sarili niya lang, yung magkakandak ng investigation, tingnan niyo yung ginawang investigation doon sa sa Davao, yung kay Kibuloy, standing ovation yung mga taga KOJC. Hindi pinagsalita itong si General Torre. So, ganun din yung mangyayari mga minamahal dito sa kanyang gagawing investigasyon. Masyadong hindi balanse, masyadong bias. Tingnan niyo yung ginawa niyang investigation kay Jonathan Morales. Mas pinagsalita niya si Morales kontra sa PIDEA, kontra sa St. Luke's. 'Di ba? Mas pinagsalita niya yan kaysa sa mga taong paulit-ulit na nagsasabi na wala nga, hindi nga totoo yan. Dahil kung totoo man yan, bakit hindi niya ikanta yung kanyang informant? 'Di ba? Paulit-ulit na yan. So, pattern na yun mga minamahal na yung investigation ni Bato de la Rosa ay wala pong patutunguhan. Bababuyin lamang po ulit again and again ang muka ng Senado. Noon mga minamahal yung Kongreso, yung House of Representatives, yung imahe ng HOR, pangit naman talaga yan. Image buaya yan, nandoon yung mga buayang naglalakad. Yan yung imahe ng Kongreso noon. But because of AKOP, because of Abante, Fernandez, Barbers, Luistro, naging unti-unting maganda ang imahe ng Kongreso at naibabalik yung tiwala ng mamamayang Pilipino sa Congress. Tapos ngayon, yung Senate naman ang nagiging baboy ang imahe. Bakit? Nandyan si Bato, nandyan si Lito Lapid, nandyan si Bongo, nandyan si Padilla. 'Di ba na walang ibang ginawa kundi mangupal. Yung mga kumiting hinahawakan nila puro pangungupal. O tingnan niyo yung hearing ni Padilla patungkol sa SMNI, 'di ba about sa media, pinapagtanggol niya pa si Kibuloy. O tapos meron pang inhit na nalalaman. Ito ding si Bongo mga minamahal, although hindi ko pa naman to nakita nag-hearing, pero yung ginagawa niya, uma-attend siya sa ibang mga komite, puro pagtatanggol kay Digong. 'Di ba? Puro lang pagtatanggol kay Digong ang ginagawa. Oh, proud kami sa war on drugs namin kasi madaming mga adik na nawala. Anong madaming adik na mga nawala? Hindi adik 'yun. Mga tinrabaho ninyo 'yun. 'Yun yung totoo doon. Huwag na nga tayong maglulukuhan at magbabuyan dito. So sa madaling sabi mga minamahal, yung naging desisyon talaga ni Senate President and Senator Chis Escudero is a good and right decision. Kasi yun po yung boses ng mga Pilipino. Napaka-unfair naman talaga mga minamahal na ikaw upal ka, 'di ba? Na ikaw mismo resource person ka, hinahanap ka ng House Quad Committee, hindi ka nga uma-attend doon, tapos ikaw pa yung mismo maglilid ng another investigation sa war on drugs na kayo din yung nag-implement noon. 'Di ba? Ano 'yun? Walang patutunguhan yun, mga minamahal. Magagalit ang Pilipino sa Chis, kaya buti na lang nakinig ka sa payo namin. Buti na lang kako, nakinig ka sa mga sinabi namin dahil kung hindi ka nakinig, nako, mapapasama yung imahe mo. 'Di ba? Binigyan mo ang mga Pilipino ng malaking tiwala. Lalaki na naman ang ratings ng Senado nito nang dahil sa ginawa mo. Kasi mga minamahal, aminin man natin sa hindi, itong gagawin talaga ni Bato de la Rosa, masyadong self-serving and for personal interest. Kita na natin yung POV dyan. Sabihin niya man na hindi, i-deny niya man yan, pero yun talaga yung image dyan. Para siya, parallel investigation. Anong parallel investigation? Ulul, wag nyo kami pinaglululoko. Parallel investigation, tapos ang gagawin nyo, lilinisin nyo yung sarili nyo. Hindi tama yun. Kung gusto mong linisin yung sarili mo, umattend ka sa House Quad Committee. Huwag mong idahilan yung parliamentary court, interparliamentary courtesy. Doon ka dumalo, doon ka hinahanap eh. Kung gusto mong linisin yung sarili mo, doon ka. Doon ka nababagay, doon ka nararapat. Yung mga aligasyon sa'yo, patunayan mong hindi totoo, doon ka umattend, doon ka hinahanap eh. Hindi yung andamay mo pang denial, ito namang si Bongo, gaya-gaya buntot maya. O, interparliamentary courtesy, ayaw din naming malabag yan. Ano yung kaulululan yan? Kung gusto nyo malinis yung sarili nyo, doon kayo dumalo, doon kayo umattend, doon yung patunayan yung sarili ninyo. Yan yung pinakamalaking kupal, hindi na nga kayo umattend sa House Quadcom tapos magsasagawa pa kayo ng sarili nyong hearing. Ano yun? So tama yung ginawa ni Chis
is pahiya. 'Di ba? Pahiya malala. At tama din itong ginawang option ni Senator Risa Ontiveros na Committee of the Whole. 'Di ba? Para nang sa gayon lahat ng mga senador na involved dito ay magsalita against sa inyo at dito din natin matetest mga minamahal yung ibang mga senador kung saan sila papanig sa katotohanan o sa kadiliman. So anyway, yun po mga minamahal. This is a short vlogs. So it's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.